Corinthians chapter 9, verses 19 to 27. Hallelujah. Pwede na ba may isuhan ang basahon ang pulong sa Ginoo sa atong andan responsibly. Samtang ako magbasa sa verse 20 verse 19. Okay. Dili ako ulipon ni bisan kinsa apan nagpaulipon ako sa tanan aron mas daghan ang akong makabig. Samtang buhay ako ingon ng Dios. Samtang nag-alagad ako sa mga Dios. Nagkinabuhi ako ingon ng Dios aron malagi sila. Kanila na nagdalo ng awala o senses. Nagkinabuhi ako ingon na inalong din. Kandi ako ilalong sa maong malawa aron magkabig nila. Sa mga dili Hudiyo, nagkinabuhi ako sa mga kanila nga dili ilalom sa balaod sa mga Hudiyo aron magkabig ko sila. Wala kini nagpasabot nga wala ako magtuman sa balaod sa Dios kay sa pagkatinuod ubos man ako sa balaod ni Kristo. Kaya siyang napagputo maigo akong huyang sama kanila aron magkabig ko sila. Kung nagpahiulan ako sa tanang tao aron maluwas ko ang pipila kanila sa tanang sampaagi. Gihimo ko ang tanan tungod sa maayong balita aron makambit ako sa panalangin niini. So walay pagduhan, kayo ko makasumba ka nanandragan. Apan usa kanila ang ganyan. Usa panikamon kamugdagan aron gantihan kamo. Ang kada magdudula nga nagbansay-bansay nagsunod sa hingpit nga disiplina. Gihimo niya kini aron makadawat siya purong nga dili malawas. Purong nga malawas apan kita naghimo ni alang sa usa ka purong nga dili malaya hangtod sa hangturan. Mao kini ang inunahan nga nakadaan ako paingon kayo sa daganan. Usama ako sa pagsiniro nga dili magpatagang sumba. Gimansog ko ang akong lawas o gipantong ko kini aron madili ako sa likoy human ako mag-auhag sa uban sa pag-apil sa bangga. Magamputa. Hallelujah. Kini akong title na igsoon. Yulaman kanig chasing after that uncorruptible reward. Ang kana bang kapot ni ining ganti nga dili madunot. Mao man ang igsoon nga si Paul ani nga mga verses naghisgot sa usa ka atleta. Then ang mga atlet igsoon ni apil sila sa lumba aron sa ginatawag og kanang purong-purong nga madunot. Corruptible crown or corruptible reward. Kita mga igsoon ang atong pagkabot ni ining maong ganti dili corruptible igsoon kundi angtod lagi sangtod. Mao kana natong itinguha nga mangkon. Gusto ba ta anak igsoon? Ang atong gibasa nagisgot og daghan sa lumba sa pagalagad sa Ginoo. Una nga naikantang karaan sa una, di na to kay kantahon na tungod sa karaan. Nagdagan sa lumba ning kinabuhi, may gantingan hulat, diyari ang tanan ni mga sala, magtutok sa dag-anan, mga saksi kanino nagalantaw, dili ka magkabugnaw, dagan sa lumba ning kinabuhi, mananaog kang Jesus. So, anak ng igsoon, di ba? Na ako ng mga saksi nga ito nagtanaw sa atong pag-alagad sa Ginoo. Wala nga dili ta magkaluyang igsoon, kanang mga saksi. Ili lang saksi ni Huba, kanang atong makauban na sa
na magpistuhan labaw na gyud ang mga manlulunda muna yung mga saksi. Mga tanghilan sa kalangitan nga di na ito makita. Sila ang mga witness sa atong pag-alagad sa Ginoo. Na nga dili ka magkaluya. Igsoon, amen? So akong share kayo ng igsoon. So ang proposition igsoon ako is we should run the race in our Christian service to the Lord. Mudagan ba sa atong pag-alagad sa Ginoo? Muna ang atong tumong. Mudagan ka diin ang kabuoto nato kanang corona nga dili na madunot, dili na pareha ng corona sa mga Miss Universe nagsuot nga mura gold tanawon pero dili mo dyan na wanay bili, gamay na kay bili nagsuot. Yan ang ato is uncorruptible crown na wala ni dito sa ginarian sa langit. So, tulo ka mga attitude nga akong hinay-hinay aning igsuon nga atong maplikad ay gusto magita ng corona away paglubad ng igsuon. Number 1, ang makabuot na po ni kaning corona nga away paglubad. Kinahanglan kabalutaan ang ginatawag ko versatile attitude. Unsa man ang versatile attitude igsuon? Kanang word nga versatile matod ba sa artificial intelligence. Embracing variety of subjects, fields, or skill. Turning with ease from one thing to another. So, mula di maghapon na ito masabtag, English mato na ng Bisayon. Kanang mga tag-versatile. Kana bang kabalo ka mukhaom sa imong kaugalingon sa bisan unsa nga paagi. Ingon si Paul sa mga Hudiyo na nailalim sa balaod, nagpakasama ko nila nga nailalim sa balaod aron madala na ko sila ngadto sa Ginoo. Meaning, gi-adjust niya ang iyang kaugalingon nga kinaiya ngadto sa mga tao nga mga dautan, muna nga kita mo igsoon dili ta ingon nga parehan uban ba nga ayaw na ito yung mga barkada nga palahubog kay basing mahimong palahubog pod ka. Kung hindi magud na nga ato silang i-reach out, pero dili ta magpa-influensya nila. Kung maglaway sila istorya, mga malikas sila, di ta mamalikas. Amen. Ang atong tumong para masultian sila sa gugma sa Ginoo diha sila kinabuhi. So that is meant by versatility. So, unsa man ang implication, kining matawag na itong versatile nga magpagkatao mixon. Ang implication ani, number 1 implication is we have to have a good interpersonal relationship. Unsa man naipot pasabot ng good interpersonal relationship. Anang gingon nila nga nabikanta nga ingon diha nga sabi ano wala silingan masa na chismosa nga kanta nga kanang sabian nga number 1 libakera himantayong sabian nga number 1 wala silingan kitabian ko ito number 1 ako tayo silingan. Pero okay naman gapon na magtabi-tabi. Basta kay pulong sa Ginoo itong katabian. Pero magtabi ka kay imong daoton, imong sikataw. Na, lain na ba giniingon pa nila ng radyo, saan eh? Tila. Dali na ka dumulupad. Lupit pa ang itimaran na migsuon. Ang ikaw nga nahitungdan nga gilibak, ikaw ang pinakaulahin nga mahibalo sa imong kinabuhi nga gilibak na di kagmayo. Ang imong kalibutan mahibalo na, ikaw ang pagkakaibalo nga gilibak na di ka. Muna migsuon bantayan na to. So ano nga interpersonal relationship is meaning nga maayo kag relasyon sa imong isig ka tao. Dili nang imong silingan, di mo ganahan makikuban mo kay di ka ganahan sa kinaiya.
Di ba na yung mga tao nga taganahan ng maging istorya kay mga nadag mga kinaiya, mga istrikto, mga isog, mga insultador, di maminaw og istorya nato kay ila girutuman. Ato lang batangan igsuon kita Kristo kinahanglan no kalisan. Kabalutan mo nuno sa manahuna sa uban. Kasi lang tayo nga atong baba grabe kayo mag-istorya pero waay jud ta namin na sa idea sa mga ubang tao. Gusto mo yan di po ka ng makikistorya tag tao niya hindi ta sige sa istorya. Wa ta sukad na kadaog. Kaya na anong ko sa kapastor yun siya dili na kumanha na nila kay pildiro mo ko kanunay sa istorya. Sige, pildiro ko kanunay sa istorya. Dili maayo na migso nga bisan na yung panahon bisag sakto tamaminaw po sa uban sa ilapot nga mga idea aron makabaton ta good interpersonal relationship. Kay mo nang gihimo ni Pablo nga iyang ipang-amigo tong mga kauban niya nga wa pa nangalagad sa Ginoo. Tingali kung magbugha sila kahoy, bugha pa siya kahoy. Maghilamon siya, hilamon po siya. Na naman, kay gusto niya nga maamigo sila para madala nila sila nga sa Ginoo. Sa among sa T40 ginatawag naman nag-care. Kaya na may ginatawag o prayer, care o share. Tulo na siya kabuok. Sa modelize ka, una, iyan po nimo, ikaduha, imong amamahon, imong atimanon, imong amiguhon, imong hatagan, nakaihatag. Hantod mag-close nimo siya siya. Dan, dili pwede nga, share nimo siya dayon. Lisod ba kayo makig-share sa tao nga di nimo kailam igsuon? Pareha lang manuktok sa balay. Ayaw. Pwede mo share sa punong sa Ginoo. Bisi mi. Manglaba ko. Madto sa kuskuan, akong gandun kay gikaon na sa kanding nga akong tanong. Pero kung imong suod yung higala, nasa magapaingog, madto man ako sa unahan, ayaw sa lakaw. Kay kabilabi sa nakautang na baka na kung di sa kalibayad hangtod ron, ni mulakon ng kunin mo bantay ka gidron. Nagigon di pinakalapa may to kay close ni mga hikala. Amin ba? So dili pwede mo mag-evangelize sa kadayon nga dili ni sa nimo na siya mikuhon. Kay sure gyud ko di gina maminaw. Isang tabon sa kanin dito madala telik og puntil nga punos kwarta adi gyud ang mulakaw. Pero kung kulong sa Ginoo migsoon na supoy ginaglakaw. Ikaduha ka implication ng migsoon is friendship. Kinahanglan amigo mo siya no. Ingon si Jesus, I will no longer call you servant, for servant did not know what his master is doing, but I call you friends. So doon yung mga versikulo ng Igsoon, naghisgot si Jesus Christ the importance of friendship. Nga ang pakihigalas o sa katao, importante kayo. Kaya kanan mo higalang Igsoon, kung close na kayo nimo, dali kayo na nimo maduulan. Okay, close na nimo. Pag kay kwarta, agoy, nilasada ni abot. 290. Nawag sa kontak ko, mamaylo ko kay importante ra bigyo kayo na kuana ka nang akong i-order. Wa mi ko kwarta ron, na kwarta ko sunod pa man si mana. Mamaylo sa ko sa akong amigo. Balo sa ko dag 300 bin niabot na ko nga importante kay nga items. Wa jud kay kwarta ron. Kay close man ni higala ay may problema. Dili. Pero hindi ka makakuan. Kay tungod kay close ni mo higala may isuon. Pero kung doon ni mo amigo, ulaw. Hindi ka makabasta-basta ang pangulam. Sa pagsapian na kayo, milyonaryo na, hindi ka pwede mong hulam anak, kundi ni mo sa higala. Muna ang friendship, promote ni Jesus Christ, nga siya yun ang suod na ito higala. Kala mga tao nga itong palibot ni Igsoon, ikaduha lang na.
Igalaon na to ang Ginoo, migsuon, aron makaulang tas Ginoo, magapangayo tas Ginoo. Amen. Hallelujah. Dahil ang implication ng katulo ani is humility. Ang verse 17 implies humility. Na bang na kay amigo, ayaw pagsigambugiro sa imong amigo, di ganahan mo amigo ano. Pagarpar ingon pa sa nagwali ko no. Agahapon na sa jeje dito kami. Couple siya, couple sa parang couple ministry na siya, couple ministry. Sa ato pa kung mag-ministry siya uman jud ang asawa kay basin ko mag-counseling siya nya. Muhilak tungod kay gitandong siguro kasi siya ko na may dakson. Tapi babae ang pansilan mo ang mag-uman ito sa asawa kayo. Actually, gakos yung asawa may pag-gakos ano nagsawa niya, ingon siya, yung testimony, for 5 years, nasa couple ministry, niya, wa dyan itubo, niabot silang 5, niya, maos-os na po, niabot silang unuhan po, di dyan kung mutubo, nangutan na sa Ginoo, ano yung problema, Lord, ano nilano mo niya kong ministry, ingnan ko sa Ginoo, hambugiro, magudga. So, dili gud maayo ning maghilambugiro ta migsoon. Kinahanglan magpaubos ta. Nakita na ko migsoon, asa sa area siya nga himong hambugiro. Wala na gisulti migsoon, pero na preceding yung istorya. Nga akong nasin sa akong pagpaminaw niya. Tungod kay siya businessman, matod pa niya. Businessman siya, mato siya hotel, nasa ikabayad nga kwarta, nasa daghang kwarta. Nagsalig na lang siya sa iyang kaugaling mobilidad. Angkod nga iyang ministry, ipadagdan niya pinag-isporta. Pag wala gid nila maus. Pero sa dihang nagpaubos sa kaugaling, nitugyan na sa Ginoo nang abot og 200 na sila kapin. Tungod kay wa na siya magsalig sa iyang kaugaling. Manong bigsoon nga kita nga Kristo, hindi ta magsalig sa itong kaugaling mo. Di na ito makaya migsoon. Sa pagunsa ka sayon, ang trabaho kung may Ginoo, di ginata makaya. Pero kung na ang Ginoo. Ay, hagod ni David. Kung siya nahitabo ni David migsoon. Kadiha nga si Goliath, iyang ipakauwawan ng Ginoo. 5 times, niingon si Goliath, niingon ang Bible nga Goliath, defile the name of the Lord. Defile the name of the Lord. Ipakaulawan niya ang ngalan sa Ginoo. Tungod kay dili gusto si David nga pakaulawan ni Goliath ang Ginoo, ni barog siya. Kung nitindog siya, nakigubat, nakig-away siya ni Goliath. Pag ingon siya, wala ko nakig-away nimo sa akong kusog. Nakig-away ko sa ngalan sa Ginoo nga gamhanan. Sa mga migsoon, nidaog siya, patay niya yung kontra, igo ang bula sa bato nga gamay, putlan ni David siya sa iyang liog, gidala niya dito sa iyang ginarian. Nanagan ang mga Palestine, karapil hilagdagan kay patay na ilang hari. Pag kinsa may nakapatay, dili si David, kundi ang Ginoo ni David. Kita mo igsuon, wa ka magsalig sa abilidad. Masalig ka kay daghang tag kwarta o sikat na ta tungod kay stable ng atong mga kinabuhi. Wala na may igsuon, dili ta pwede magsalig sa abilidad. Ikaduha, kapuntos may igsuon, gusto ta na ng dili madulot nga korona. Naatay kinahanglan, naatay pagdisiplina sa atong kaugalingon, kanang self-discipline. Nakita na ito na sa 925. Dayon nga siya sa 925. Gihimo ko ang tanan tungod sa maayong balita, aron makaambit ako sa panalangin ini. Sa walay duha-duha na sahig kamo, nga sa lumba tanan budagan. Apan usara kanilang gantihan. Busa, paningkamot kamog dagan, aron gantihan kamo. Ang kada magdudula nga magbansay-bansay,
nagsunod sa hingpit nga disiplina, gihimo na kini. Ano makadawat siya purong-purong nga malawas apan kita naghimo nini. Naghimo dili malaya. Naghimo ni alang sa usa ka purong-purong nga dili malaya hangtod sa hangturan. So na-word ni sa 25 nga pagbansay-bansay nagsunod sa hingpit nga pagdisiplina. So ang pagpangalagad sa Ginoo igsoon kinahanglan og disiplina sa atong mga kinabuhi. Kung sa may mga butang nga angay pod nato disiplinahon igsoon. Nandiyan kining disiplina sa pag-ampo. Dili gid nato madisiplina atong kaulingon nga igsoon ug ampo, o dili pod ta ampo. Wala nga tungod sa kabisi sa panahon nga igsoon karon. Wa ako kakitag tawo ron nga di busy, halos tanan busy gyud. Busy pag kinaos sa cellphone. Isa lang bisag asa ka paingon na adyo ng mga tao, matos kalibunan magsigtanaw cellphone. Labi-labi bisihan sa pagtanaw cellphone niyon, wala panahon sa pagampo. Wala nga ako igsoon na jud ko schedule nga magampo ko. At abot anang panahon na mato din ko sa kwartong sod ko aron magampo ko. Amin kami igsoon. Kinahanglan ta og pagdisiplina. Ikaduha nga ana naton disiplinahon igsoon kining atong kanabang lifestyle sa pagkaon. Naiuban mo kaon di na sapon ang kanon. Murag hala sa babaksan. Ano? Pagkataon-taon, wala dihang kanon sa baba. Kung ba ito pagkaon na? I mean na igsoon. Nahibalo na ba igod ka, di ba? Karon sa atong kapanahonan, dili pa rin sa unang panahon pa naman, mga 80s, labi na ditong mga 70s padapit. Di pa ganun sila kahiblog, high blood sila sa una. At ito akong lulo nga nahagbong sa kaguran, doon pa nila. Nahagbong to sa kaguran, dili kay nagyanahan sila sa pagkagod, kung nila nahagbong high blood to. Kaya takit to siya sa high blood. Mga namatay. So nahibalot na yan ang mga pamaaging migsoon, kado ni mga pagkaon, makadaot sa atong kidney, makadaot sa atong kasing-kasing, makadaot sa atong atay, bisang unsang nga parte sa atong lawas. Pero iyon pa niya, bahalag mamatay basta ibabaw sa kamay. Tanawa lagi. Okay lagi hapon na, o mo gina inyong choice. Pero migsoon, God give us wisdom, di ba? Kaya dili pwede nga Ginoo mo violate siya sa natural law. Dili siya makabiolate sa natural law. Kung sa may natural law, may igsoon. Para ng law of gravity. Dili pwede nga tuod ka, nagtuo ka, nagsalig ka sa Ginoo. May itsalig mong bato, di nalugan ng upay mas ubos. Ay nagtuo ka, nagamhanan ng Diyos. Posible na, pero sa panahon sa Ginoo dili sa imong panahon. Kung di kinahanglan, pareha mo ambak ka sa ubos. Maingonin ka nga, darla, lupanin ka. Di ko mamaunsa sa ubos. Na pag-abot yung sa ubos, wala na ka. Wala na. Ano man, dili pa panahon sa Ginoo. Ang milagro may igsoon, tinuod na sa Biblia. Pero, panahon ba sa Ginoo nga siya magmilagro? Mahitungod sa atong healing, Migson, God is a God of healing. Pero kano sa aman siya mga ayo. Sa panahon, magikinahanglan ka ayohon. O dili po siya sa tanang panahon maghimog milagro. Kaya ang milagro, himuon sa Ginoo sa tanang panahon, dili na milagro. Kita bugod kang milagro nga kada adlaw mahitabo sa imo ang milagro. Dili. Mahitabo lang ang milagro kung kinahanglan na gyud. At kung nahitabo sa ako, ang mga bata nga naligsan ako i-consider gihapon ito nga intervention sa Ginoo. Okay, wala man siya maunsa. Inana, nagapamuhat ang Ginoo, migsuon. So, muna migsuon, ang ingon sa Proverbs chapter 15, verse 1, di akong pasahon, migsuon, kini,
Ako lang i-share may igsoon, kaya dagahan na bang parte? Dahil kayong parte may igsoon. Ano na bang ako, sa ako lang kabahin, basta ganit na ganit parte, lami ng kaon na ng mga karne. Diba? Ng mga manok na pinalutaw sa oil. Pero ang problema, kay pila ka adlaw mo kung nakit mo diri, baga. Hanto di na. Siguro, usa naman, hindi naman yung maisan akong kamot. Nga naman to, kaya ang natural na, nagtaas na ganin ang imong uric acid sa imong lawas, natural na ganin na, manakit gina ang imong kaunuran. Ano nga tingala ko, mura mong nagdikil akong diri, mura mong nagtanggit. Taas lang imong acidic na imong lawas o igsoon. Muna nga, ang mga batanon, wala pa nakabatian na. Kaya batanon pamunggod sila. Pero ang tuong mo maigsoon, daghan ng mga teenager ko na high blood. Nga naman, because lack of self-discipline. Ang upan ng tama, mabot mo ito sila 20 years, mabot mo ito sila 100 years, o ba sila 40 years, 50 years. Nga naman, tungod ni ining bad eating habits. Sige mukbang. Diba? Sige mukbang. Dili na pwede maigsoon. Inahalang mag-control ta tungod kay ang gasa mo ganyan sige no ang usa sa mga gasa sige gihatag sa ato kanang fruit of the spirit is self-control mo ang fruit sa Holy Spirit is self-control mo nga mag-control pud ta kita magpatuyang kay kung masakit kita ra maghapon ang magantos magampulo ta sino Lord ayuhan ni akong sakit ingon pon Ginoo mo mao ka kaysaon na patuyang manggug kagkaon. Pero kay ang Ginoo puno malagi sa grasya. Atagan kag usog sa Ginoo pero mangadto sa YouTube ka. Kay mo man gituyuan. Pero hatagan kag kusog dili ka tuhaon sa Ginoo kay gusto pa sa Ginoo nga mga lagat ka. Pero mo lagi na sa grasya sa Ginoo matugan ni Paul, diba? Si Paul nagapo sa Ginoo, kuha kining thorn of the flesh nga naa kanako. 3 times siya nga nagampo, wala dito bagas Ginoo. Ang tubag si Ginoo na ingon ng Ginoo, ang akong grasya supisente nga mohatag kanimo kusog sa panahon sa imong kalihok. Ato pa, aton i-rephrase, ang akong grasya mohatag nimo kusog kaniwala sa imong balatian. Bisag nagsakit-sakit, bisag exotic food, pangaluon yun sad. Bisag mga kabili, unsa man na makaon sa iring, yapong kanon mo, ilaga. Way control, way self-discipline. Di karon ano niya yang dili mayo nga eating habit. So, naigsoon, nahibalo naman tano, salamat sa Ginoo nga ang Ginoo nanghatag nato wisdom karon. Daghan kaayo diha sa Facebook. Ingon ana, di mayo na ingon ana, labita. Ang ingon din hinigsoon, 17 medyo ni 15-17 daw. Maayo pang magkaon sa utan, uban ang imong hinigugma. Kaya magkaon kag lamian kayong pagkaon na panaa ang kasilan. So, ang giingon din sa atong iba sa kasilan. So, una gid nga kuan idea ni is kaning naabito kay kaligut-gut si mong kasing-kasing mudulot na nimo sakit. Kaya bisan ako mismo na ipanahon bitang grabe ang frustration kanang misunderstanding ina. Ini katulog na ko sa gabi pagkabuntag sakit gid ang akong kalawasan, sakit akong ulo, mura ko gihilantan. Tungod na siya sa mga anxiety. Muna ang anxiety migsoon. Kung tan-awon nimo sa psychology o sa mga doktor, study sa mga doktor, mas daghan kaayong nasakit o anxiety nga ni-cause sa ilang mga sakit sa iyang kalawasan. Tungod sa mga problema nila, di ba? Nagtiayon, di magkauyon kay ang mga tindira, silusan, lugar ka, ikaw lugar asawa karon niya, ay mong bana nagtrabaho lugar karon diha sa
butang ta mga negosyo niya. Na ikaw adto na lang po kadito kay labi na po ang kauban ng banag to budget po nga dalaga o siksi. Na ang ikaw po una-una po agoy siksi ra ba kaayo tong kauban sa kong bana dito sekretary. Na ang imong huna-huna naguna-una na. Bisag wala huna to iban na nga di maayo. Nasuko pa kayo nimo kay nga nang gihuna kag dautan. Nagbuwag na hinuon mo. Tungod lang sa pagkasilos. Muna may igsuon nga kanang maayon niyo din na may pa kuno magsudaan tag kana bang upan nga dunay panag-uyunay. Kaysa magkaroon, sige tagkaon, magkaroon niya, sige pag-away. Diba? Importante kayo may igsuon. Self-discipline. So, kung mag-isgot ang self-discipline, igsuon, kanang nagpasabot na nga, naatay temperance ba? Kanang makapugong tas atong kaugalingon. Kanang atong kaugalingon ng gibati, mapugna na to. Nahinamdo mo mong igsoon kung aware mo. Kung naabito tayo bisita diha sa balay, kanya, kung magtiyain, wawayon mo kayo, di mo mag-away na bisita, ay maulaman mo. Kanya, kung kanapon yung bisita, for example, paras-paras diha sa inyong balay, litan ka rin na sayop yung bisita diha sa inyong balay sa iyang paglihok-lihok. Nakasala siya, dili po ka basta-basta mga saba niya, kaya bisita naman na siya, may ikog man ka. Pero kung ang imo ganing anak, kung imo ganing kapikas masayop, gamay lang sayop, kasabaan na yun. Nga nang inanak man bigson. Tungod kay, nagitawag nila og friendship breeds contempt. Kasi may buot pasabot ang nagsuon. Kung suon na nimo kayo ang usa ka tawo, mag-create hinuna o dili maayo kanang content ba murabag kasilag mo na di ba sabi sa ato pa ang lain nga hubad ana matud kasi ay familiarity breeds contempt kanang pamilya na nimo sa katawo sayo na lang nimo kasabaan sayo na lang nimo singkahan kay pamilya na mo kayo which is not good kung tan-awon sa Biblia dapat do na tay pagrespetar sa atong kaubas panimalay. Kung sa gihimo ni Sarah sa iyang bana, gitawag niya og Lord. Tungod kay nag-respect siya sa iyang bana, respetahan po nato atong kapikas, respetahan nato atong mga anak, masayop sila, dili nato kasabaan, dili nato diretso kasaba ang pamalakiason pa yun. Kaya na, butang na sila huna, may gisuon. Kung sa may hitabo ni William King, atong kaning founder sa Melchizedek. Usa siya ka billionaire. Ang iyang amahan bilyonaryo tong kay negosyante. Pero unsa nahitabo sa iyang igsoon? Usa ka higayon samtang nagdula sila og chess. Ingon ayang si William King ingon sa siyang papa. Nga kanang nagsabot pa nga kanang touch move. Kanang touch move. Kanang once gani nga imo na gani na siyang butang ng pisa dito. Ayaw na ibalik kay dili na pwede. Okay, i-touch naman nimo. Kinahanglan i-move na gani mo kay once ang pisa imo nang mahawiran, kinahanglan na mo na i-move. Bisan asa pa na nimo ibutang. Di na nimo pwede ibalik. Oh, so mo na meaning touch move. Di, ingon siya pa, touch mo ba yata? O sa gihimo sa ipapagibalikas niya ang anak, mura niya maayo yung anak. Kasabaan niya. Mo ito nabutang sa nahuna. Nahangtod na nagdako siya nga doon na dili maayo pagbati niya sa iyang amahan. Hangtod nga inana lugar ang daga na hatred gibali nga na tao bit kasing-kasing. Muna nga hangtod nga nakaplagan niya ang Ginoo, diha sa kinabuhi. Si Jesus nga person manuwas.
Ganito pa na hinay-hinay ang iyang kasilag sa iyang amahan. Kaya gipulihan naman niya, napulihan naman sa gugmas ginawa iyang kasing-kasing. Inay nga masilag sa iyang amahan, nagkanam o gawala iyang kasilag sa iyang amahan. So, meaning igsuon mo, kung naade tayo, dili maayo yung ibati, ang ginawa lagi makasulbad, anak. Muna, nga kanang ginatawag niya, explain niya ng father's love, kanakitawa. Nang gugma sa amahan, ngadto sa anak. Mayo din na tayo pag-explain. So, ang last na portion, igsuon, akong i-share, kanang katapusan na puntos, kining focus. Ang ingon sa verse 26 sa atong teksto, umasahon. Mao kini ang hinungdan nga nagdaglan ako paingon gayud sa dag-anan ug sama ako sa buksingir nga dili magpatakag sumbag. Gimanso ko ang akong lawas ug gipanton ko kini aron nga dili ako isalikway human ako mag-awak sa uban pag-apil sa bangga. Kanang gingon diha nga mao kini hinungdan nga mudagan ako paingon gayud sa dag-anan. So naa siya'y focus. Manang hinumduman na itong igsuon na kung mga lagad sa Ginoo, kinahanglan apa tayo focus sa igsuon. Pag pangalagad sa Ginoo, natay focus. Sa atong pamilya, natay focus. Atong namoy mga mapapanon na uyab na, kung sabi yung focus sa inyong uyab, igsuon na maminyo ni Ginoo, ay yung focus nga basta na lang yung uyab lang doon. Tawa sa kaguon. Dapat natay tumong. So, pag uyab nila na, magplano na din mga 4 years from now, maminyog na git ko. Naamoy tumong, ano nga. Diba? Ano nga, musunod mo na ang relasyon. Kaya na may focus. Diya po sa atong pag-alagad sa Ginoo, kinahanglan doon na kita focus, may igsuon. Kaya ningon si Paul nga ang sa kabuksingero, kinahanglan nga iya yung nawagin mo ang iyang puntariya nga maigo binig sumpa. Naasay goal. No. Manang ningon si Jeremiah chapter 29 verse 10. Tayon sa 13. Ingon ang Ginoo, I know I have a plan for you. Plan to give you hope and future. Una ang plano sa Ginoo. Kung kita ang Ginoo ay plano sa ato, na pag plano sa atong kaugalingon. Kaya dili man ma-fulfill sa Ginoo ang iyang plano sa ato, kung wala po tayo kaugalingong plano. Nga atong paaprubahan po sa Ginoo ang atong plano bigsoon. So ang Ginoo, ma-approve na sa atong plano, kita ginang plano. Dayon ka ng goal bigsoon, kinahanglan na naibutang at i-consider ano ako na itong goal, kinahanglan na natay concentration. Natay number 1, planning. Ikaduha, concentration. So natay plano. Sa may atong plano, may iksuon sa itong pag-alagad sa Ginoo. Kinahanglan natay plano. Kinahanglan natay concentration sa itong plano. Priority. Kung ano mong plano, karon nga tuig nga magnegosyo ka, i-priority mo ang imong activity sa imong negosyo. Kung nakay plano sa pag-alagad sa Ginoo, mulambo ko na imong pag-alagad sa Ginoo, karon nga tuig, gusto na ko na mahimo na kong faithful na anak sa Dios. Kinahanglan di na ko magsig absent sa pagsimba. Kinahanglan nga perfect kid ako pagsimba gikan sa month of August paingon sa December. Naatay plano may igsuon. Di ba? Kay ang Ginoo siya ang Ginoo sa plano. Siya ang gusto siya nga kita nga mga Kristohano natay plano kung natay panglantaw kanang ginatawag og vision. So natay vision igsuon. Muna nga salamat ko kay sa Ginoo igsuon nga daghan kay mga activity karon ang kayma. Karong September 1 na ay activity sa mga minyo. Gusto mo apil ang mga minyo nga mga laki o mga laki, mga couple, di ba? Nga kabalo sila nga apil pang bahay tilida na. Laki na din. Karunting din mga laki. Ang saon nila pag-atiman nilang panimalay. Mga pagka September 8 na napoy
seminar na po nga libre kaon, libre snack, libre t-shirt. Sa inan ka na nya nagbalista na ko dito, ibutangan na ako gini og ano sa ni kanang t-shirt size kay upat ka box sa isang simbahan ang pwede mo apil. Sabak lang mo gusto mong apil ang migsuon. Anha ihel dito sa Mabahaw dito Timugsay no, Timugsay medyo sugluno na siya kinahanglan natay sakyanan ana pasulod ta dito. So kagahapon, ang seminar kagahapon ang mag-apilan may tungod to sa mga Sunday school material sa mga sa bata, sa adult o sa young people, pero para lagi i-download pa sa kanang soft copy ba. Ilang ang i-send dia sa email address nako. Ito na niya kita ra dayon magpa-reproduce. So mo ni igsuon ang akong i-share kaninyo nga diha sa itong pag-alagad sa Ginoo dili ta magkaluya tungod kay atong gitan-aw ng ganting nga madulot igsuon. Amen. Anindot ta igsuon magpasalamat ta.